Hello everyone! Narito na naman po si Len para sa ating ika-144th day na ating sharing ng devotion video. And I do hope and pray na everyone is safe. Ayan, lalo na maraming nagpo-post at nagla-live tungkol sa nangyayaring na flooding sa atin sa Pilipinas dahil sa typhoon. So, sa isla namin may episode na ilang araw na wala ng kuryente. Pagkatapos, ayan, walang mga biyahe ng bangka. So, yung mga post na iba ay tungkol sa mga baha na halos umaabot na sa kanilang mga bahay at walang tigil na pag-ulan. So, tayo ay nanalangin sa ating Panginoong Jesus at sa ating Panginoong Diyos na iniligtas niya at hindi niya ang mapahamak ang ating mga mahal sa buhay. At tayo din kung sakaling tayo ay nasa lugar na kung saan ay inaabot ng baha. So, bago po tayo magbuli-buli ng salita ng Diyos, huwag muna natin kakalimutan na manalangin para magpasalamat sa ating Panginoon sa ating buong araw na ito na napagtagumpay. At so, let us all pray. Amen namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po kami, Panginoon. Nagpapasalamat, pinupuri at dinadakilang inyong pangalan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, at sa lahat ng mga blessings na aming natatanggap, Panginoon. Gayun din, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, to keep safe the Philippines, Panginoon, at ang mga mahal namin sa buhay o mga kakilala at kamag-anak, Panginoon, na nagdaranas ngayon ng mga pagbaha at walang tigil na pag-ulan, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, ang protection nyo ay nasa kanila, Panginoon, at dalangin namin, Panginoon, na hindi nyo hahayaan, Panginoon, na mapahamak lalong higit, Panginoon, ang mga nagtitiwala at tumanggap sa inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon. At alam po namin na makaka-recover pa rin ang aming bansa, Panginoon, sa dinaranas na bagyong ito, Panginoon. At hanggat maaari po, idinadalangin namin na paalisin na, tumigil na ang mga bagyong ito, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ay maging maayos na ang takbo ng buhay at sitwasyon ng mga mamamayan ng Pilipinas, Panginoon. Gayun din, Panginoon, dadako na naman po kami sa pagbubuli-buli ng inyong mga salita, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ang karunungan ay pinagkaloob nyo na sa amin upang aming lubos na maintindihan at maipaliwanag sa aming kapwa ang mga nagremang mga salita ninyo sa aming pag-aaralan, Panginoon. At syempre, kayo po ang nakakasaliksik ng puso, isip at kaluluwa at espiritu ng bawat isa sa aming, Panginoon, na siyang makakapakinig o makakabasa ng mga sharing ng devotion video na ito, Panginoon, at patuloy niyong gamitin ang inyong mga lingkod, Panginoon, bilang tagapamahayag ng inyong mabuting balita at patuloy na nagpapasalamat ng walang hanggan, Panginoon, na tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus sa krus na pagtubos sa aming mga kasalanan, Panginoon, bagamat di kami karapat-dapat, Panginoon, pero pinili nyo kami upang inyong maging mga anak, Panginoon, at kaya ang aming gagawin bilang paglilingkod sa inyo, Panginoon, ay ipahayag sa maraming mga tao, Panginoon, ang mabuting balita na ito, Panginoon. Dalangin din po namin at nagpapasalamat kami sa banal na Espiritu, Panginoon, sa kanyang paglukob at pagsama sa amin sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Nagko-convict sa amin kung ang mga ginagawa namin ay hindi naayon sa inyong kalooban o hindi nakapagpapasaya sa inyo, Panginoon. At anuman po ang aming mga secret petition and prayer, Panginoon, ay alam namin na ang Holy Spirit, Panginoon, ang nag-i-intercede in behalf of us, Panginoon. Kayo po ang makita ang inyong kaningningan, Panginoon, at glory, Panginoon, ang makita ng mga tao sa pamamagitan ng aming pagpapahayag na ito, Panginoon. At hindi kami maging mayabang, Panginoon, kundi maging mapagpakumbaba at humble, Panginoon, sapagkat without you in our life, Lord God, we are nothing. Muli, ibinabalik po namin ang lahat na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, narito po tayo sa Lucas 20:18. Sabi dito, ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurug-durug at ang mabagsakan nito ay magkakaluray-luray. Diba? So, ang saklap. Message, pinapakita na kay Jesus na ang lahat ng otoridad para sumunod at maligtas ang mga tao. Subalit, ang mga relihiyoso o makapangyarihang mga tao ay nais siyang sirain at patayin. Application,
Kapag tayo ay nahulog kay Jesus bilang siyang ating pag-asa at kaligtasan, at inamin natin ang ating mga kamalian at kasalanan, nakahanda siya at ang Diyos na tanggapin tayo. Dahil maaari ring ang kahulugan nito ay kung gaya tayo ng mga makapangyarihang mga tao na iyon na may masamang plano kay Jesus at ayaw magsisi ay kapahamakan ang naghihintay. Makikita natin na kahit masama ang intensyon nila kay Jesus, ay mabuti pa din ang pakikitungo sa kanila ni Jesus at kasama pa din sila sa mga iniligtas. Yan ang tinatawag na grasya at habag ng Diyos sa atin. Hindi man tayo karapat-dapat pero minahal at pinatawad pa rin tayo ng walang patakaran. Dahil alam ng Diyos na hindi tayo perpekto bilang kanyang nilikha, upang sa Diyos lamang tayo umasa at manalig upang perpekto tayo sa paningin niya. Lalo na kung tinanggap mo ng buong puso ang kanyang bugtong na anak na naghahari sa iyo, kaya mas lalong perpekto na ang tingin sa atin ng Diyos. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Diba? Isang napakagandang balita nun. Kumbaga, dito kung babasahin natin tong salita na, diba? Parang kung halimbawa, si Jesus, siya yung tinatawag na The Rock. Diba? Yan. Siya ang bato. Kapag ikaw daw ay nabagsak sa batong ito, diba? Usually, kapag may nabagsak sa bato, kung halimbawa, ito ay yung bagay na pwedeng mawasak, diba? Kasi ang bato ay isa sa matigas na mineral sa ating mundo, diba? So, halimbawa, isa kang baso, ayan, nababasagin. Kapag ikaw ay nahulog sa semento or sa bato, ang mangyayari sa iyo ay mababasag ka at magkakapira-piraso. So, ganun yung sinasabi ng salita ng Diyos dito, 'di ba? Na yun nga yung mangyayaring kapahamakan sa atin, 'di ba? Dahil tayo ay babasagin, tayo ay fragile kung sasabihin, at tayo ay nahulog sa bato. Ayan, nahulog tayo sa bato. So, ang mangyayari sa atin is magkakawarak-warak, ayan, magkakaluray-luray or magkakandabasag-basag, 'di ba? Yung lahat ng mga piraso ng babasaging baso ay magkakahiwa-hiwalay. 'Di ba? Pero sabi nga, ang ating Panginoong Hesus ay siya yung naging tagapagbuklod sa atin. 'Di ba? Na kung saan sa kasalanan, 'di ba? Kasalanan at mga masasamang mga isipin at ginagawa natin, yun yung nakapagpahiwalay sa atin sa ating Panginoong Diyos, 'di ba? Pero dahil sa ating Panginoong Hesus, yung ating pagiging buo, ayan, ay naging buo muli, 'di ba? Hindi na tayo broken into pieces, kundi tayo ay buo na ulit, 'di ba? Siyempre, sabi nga nila, 'di ba, kapag ang isang baso ay nagkalamat or nabasag, hindi mo na siya maibabalik sa kanyang original form. Pero syempre, dahil nauuso ngayon ang recycle, kapag may mga bote na pwedeng i-recycle, 'di ba? Ang gagawin diyan, dudurugin siya lahat, pipinuhin ulit, as dadaan siya sa proseso para maging bote ulit, 'di ba? So, na-recycle siya. So, meron ng ganyang na-imbento sa panahon natin. So, ganun din sa atin, ang magre-recycle sa buhay natin is the moment that we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, na siya yung naghahari sa atin, 'di ba? Dahil alam nga ng Diyos na tayo ay hindi perpekto na kanyang ginawa. Meron at meron talagang magiging mga kamalian, dahil simula nga sa ating mga unang ninuno na sina Eva at Adan, sila ay nagkasala at nagkamali, 'di ba? So, lahat ng magiging salinlahi na nagmumula sa binhi ay meron na talagang taglay na kasalanan mula pa lamang ng mabuo sa sinapupunan. And ayun na nga, pag tayo ipinanganak na at lumabas dito sa mundo at namuhay at lumaki, 'di ba? Makikita ng Diyos na hindi talaga tayo perpekto. Pero the moment that we accept His Son, Jesus Christ, as our Lord and Savior, yung pagiging perpekto na ng ating Panginoong Yesus, yung nakikita niya sa atin, 'di ba? So, sasabihin niyo, di pa na yun, parang naging bulag ang ating Panginoong Diyos. 'Di ba, imperfect nga tayo, dahil tawag dito, marami tayong mga kamalian, marami tayong mga kasalanan, 'di ba? Pero sabi nga, yun yung nagiging perfecter natin, 'di ba? Nagiging tagapagbuo muli sa atin. Kahit tayo ay nagkadurug-durug at nagkaluray-luray, pero
masaya, magic, di ba? Magic. Ang ating Panginoong Yesus, yung nagpabuo muli sa atin, di ba? Siya yung nag-recycle sa atin, kaya tayo ay naging perfectong isang presentation or isang tao sa harap ng ating Panginoong Diyos, di ba? Dahil ang nakikita niya, hindi ikaw, hindi yung karamihan natin, kundi ang nakikita niya, nasa kanya ang aking anak na si Jesus. Very perfect, very good, di ba? Dahil nilinis na tayo ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kumbaga, imperfect, pero have a perfect Jesus, have a perfect sacrifice, have a perfect begotten Son na nasa sa atin. So, yun na yung nakikita, di ba? Na naging, na natin, pagkatao, 'di ba? Kaya nga sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at paglakad tungo sa pagiging Christ-likeness, 'di ba? We need to hindi naman imitate, kumbaga magiging pamamarisan or great role model natin ang ating Panginoong Yesus kung paano tayo magsalita, paano tayo mamuhay, paano tayo kumilos o gumawa, 'di ba? Na lahat ng mga ginagawa natin na bagay, we dedicate it for the Lord, 'di ba? We're doing it for the Lord, na hindi ka naghahangad na purihin ka or parangalan ka ng tao, kundi mas ina-achieve mo is mapasaya at malugod sa iyo ang ating Panginoong Diyos, dahil nakikita niya na nasa iyo ang kanyang perfect na anak na si Jesus. So, nawa po ay may natutunan kayo sa ating share ng devotion video, and let us all end up into prayer. Amen namin Diyos na makapagaral sa lahat. Narito po kami, Panginoon, at nagpapasalamat, Panginoon, sa mga remang mga salita na nagmumula sa inyo, Panginoon, sa aming pinag-aralan ito. Tunay nga, Panginoon, na ang inyong anak na si Jesus lamang ang makakapag-restore sa bawat nagkaluray-luray or pira-piraso or durug-durug naming pagkatao, Panginoon, na dahil sa Kanya, Panginoon, we are recycled into a perfect person, Panginoon, na nais ninyo para sa amin, Panginoon, na restore, Panginoon, ang aming mabuting samahan at ugnayan sa inyo, Panginoon, na hindi kagaya ng dati, Panginoon, na kailangan pa ng mga pari, kailangan pa ng mga pag-aalay, Panginoon, bilang katubusan ng kasalanan, Panginoon, pero sa perfect na ginawa ng iyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon, ay we can talk to you 24/7, Panginoon, kahit kami tulog, kahit kami gising, kahit anong ginagawa namin, Panginoon, we can directly call upon you, our Father, our Abba Father, aming Ama, aming Diyos, na minamahal kami sa kabila ng aming pagiging imperfect, Panginoon. Kaya dalangin po namin, Panginoon, sino man sa bawat mga nakikinig, Panginoon, at sa lahat ng tao, Panginoon, na dumadanas ng mga pinansyal na mga problema, Panginoon, we pray, Lord God, that you will provide, Panginoon. At yan ang aming pinanghahawakan, Panginoon, ito man ay sa trabaho, mga negosyo, Panginoon, o mga pagkakautang, Panginoon, o mga planong mga gawin, Panginoon, lalong higit, Panginoon, ang tustusan, Panginoon, ang mga pangangailangan ng mga simbahan, Panginoon, ng mga pastors, Panginoon, ng mga misyonero, Panginoon, na nais mag-church planting sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng mga lugar, Panginoon. We know, Lord God, that you will give whatever we need and whatever is needed, Panginoon, sa mga bagay na gagawin namin ito sa pagpapalaganap ng inyong kaharian dito sa mundo, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, sino man namang may karamdaman at sakit, Panginoon, na physical, emotional, at spiritual, Panginoon, na kayo lang po ang makapagre-restore, Panginoon, ng good health sa bawat isa sa amin, Panginoon. At lalong higit, Panginoon, ang mga dumadanas ng mga emotional at spiritual, Panginoon, ng mga battle sa buhay, Panginoon, na pakiramdam nila, Panginoon, ay wala na silang pag-asa, Panginoon. Kumbaga, pakiramdam ng bawat isa, Panginoon, ay nasa dead end na sila ng buhay nila, Panginoon. Pero ipaunawa at ipakita nyo sa kanila, Panginoon, na kapag tinanggap nila ang inyong anak na si Jesus, Panginoon, ay meron silang buhay na walang hanggan, Panginoon. At anumang sakit o karamdaman, Panginoon, na nasa katawan nila, Panginoon, ito man ay malala o mga simpleng sakit lamang, Panginoon, ay kayang-kaya ninyong pagalingin, Panginoon, kung inyong nanaisin, Panginoon. Ngunit kung ang magiging kagalingan nila, Panginoon, ay ang magbalik na sa inyong kaharian, Panginoon, ay nawa ay
matanggap ng ng maluwag sa dibdib ng mga maiiwan ng mga taong ito, Panginoon. Sapagkat sabi nga, Panginoon, to live is Christ and to die is gain, Panginoon, na kung saan nawala man dito sa mundo ang isang kaluluwa, Panginoon, or isang espiritu, Panginoon, ngunit siya ay nadagdag na sa inyong kaharian, nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Gayon din, Panginoon, dinadalahin ko rin po ang aming pakikisalamuha sa aming kapwa socially, Panginoon, na nawa there will be peace, there will be love, there will be forgiveness, there will be acceptance, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na walang pinipili at walang nakatataas at walang nagiging mababa, Panginoon. Bagkus lahat kami ay ituring na pantay-pantay, pantay-pantay na mahal ninyo, Panginoon, pantay-pantay ang inyong pagtingin sa amin, Panginoon. At nawa bawat taong makakausap at makikilala namin, Panginoon, ay magsilbi kaming blessing sa kanila, Panginoon, na maibahagi ang tungkol sa tinapos na gawa ng iyong anak na si Jesus, Panginoon. Gayon din, Panginoon, dalangin ko sa lahat ng mga pari, pastor, misyonero, preacher, prophets, mga teacher, Panginoon, at mga ordinaryong mamamayan, Panginoon, na nagpapahayag ng inyong salita, Panginoon. Saan man sila magpunta, Panginoon, alam po namin na iniingatan nyo sila at ang kanilang mga pamilya, Panginoon. Ganyan din, Panginoon, ang mga pangangailangan nila pinansyal, Panginoon, emotional, physically, Panginoon. I know, Lord God, na ibinigay niyo na ito sa bawat isa, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay hindi maging mayabang ang bawat isa, Panginoon, bagkus ay magpasakop sa inyo upang magkaroon ng mapagpakumbaba at humble heart, Panginoon, that willing to serve you with all their heart, with all their might, Panginoon. At lahat ng mayroon kami, alam naming nagmumula sa inyo, Panginoon, na huwag naming isipin, Panginoon, na ang mga bagay na ito, Panginoon, ay nakuha namin o nakamit dahil sa mga kakayahan namin, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, that you are the one who give it to us, Panginoon. Kaya gagamitin po namin ito ng naaayon sa inyong kalooban, Panginoon. Gayun din, Panginoon, tanggalin niyo ang mga galit, inggit, sama ng loob, Panginoon, o sama ng loob nararamdaman ng bawat isa sa isa't isa, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ay bigyan niyo sila ng pagpapatawad at pagmamahal, Panginoon, at lumambot ang kanilang mga puso, Panginoon. At dalangin po namin ang bawat mga bansa at namumuno sa bawat bansa, Panginoon, that there will be peace at wala na mga war o gera, Panginoon, at manatili ang kapayapaan sa bawat isa, Panginoon. At mas maging layunin ng bawat bansa, Panginoon, na mapaunlad ang bawat bansa, lalong higit ang aming bansang Pilipinas, Panginoon, na magkaroon ng economic growth, Panginoon, at mas lalong mapalaganap, Panginoon, ang pagiging Christian nation, Panginoon, na mag-shine ang bawat tao, Panginoon, na ginagamit nyo sa pagpapahayag ng inyong mabuting balita, Panginoon, upang maliwanagan ang mga namumuhay sa kadiliman or mga naliligaw ng landas o daan, Panginoon. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye-bye!